kagandahan, di ba? Magiging malusog at sariwa. Sis, marami na akong sakit. Magiging malusog at sariwa. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Di ba? Meron tayong tinatawag sa buhay natin, both physical life, in fact, yung health, and yung ating spiritual health. Diba? Importante kasi itong buhay natin sa mundo. Temporary lang ito eh. Yung buhay, pagkatapos ng buhay na ito, yun yung walang hanggang mas malawak pa, mas mahaba pa sa buhay na ito. Kung kaya, palagi sinasabi sa atin sa Biblia na hindi natin ito bahay, temporary lang ito. Hindi tayo residente dito. Residente tayo sa buhay na walang hanggan. Sa heaven na kasama ang ating Panginoon. Amen po ba? So, sa ating katandaan, magbubunga at magiging malusog at sariwa. Diba? Marami ako naririnig. Ang aking kanina, yung nagsalita kanina, ang aking mother-in-law, she is 86 years old. Ang aking pong ina ay 85 years old. Mag-85 itong year natin. So, madalas nakakausap ko sila, diba, nakakasama ko sila. Tapos palagi lang, meron akong naririnig, pero maaaring hindi sa kanila, baka mamaya ay pinpoint nyo, sister ko rin pala yun. Hindi ko po sasabihin. Pero may maririnig ako, kung ako'y nasa kabataan ko pa, nasa edad ko, malamang, naglilingkod ako sa Panginoon. Yung paglilingkod. Pero hindi dito si Mami Duringa, hindi dito yung nanay ko. Pero nga nakakausap na. Naglilingkod, nalipasan ko na yan. Matanda na ako eh. Diba? Meron mga galang na naririnig ka. Tapos, papag-aralan natin ang buhay ni Abraham. Si Abraham ba tinawag ng Panginoon 15 years old pa? Malalaman natin yan. O baka naman nasa prime of his life. Diba? Nasa kalakasan niya. Anong edad yun? Diba? Nung tinawag ng Panginoon si Abraham sa Ur, yun yung kanyang hometown. Doon siya lumaki, doon na siya kumbinete ang kanyang buhay kasama kanyang mga kamag-anak. Nung tinawag ng Panginoon si Abraham para pumunta sa promised land. Ano ba yung promised land? Sa Canaan, di ba? He is 75 years old. Pero sa atin, pag 75, retiring age na yun na. Papahinga na lang yan. Pero bakit ginamit ng Panginoon si Abraham 75 years old? Diba? Para pumunta sa new beginning, pumunta sa Canaan. Malayo yun. Malayo yun kung saan siya lumaki, kung saan ang kanyang hometown, diba? Pero walang edad. Walang edad pag kayo ay tinawag ng Panginoon. At lahat tayo ay may pagkakatawag ang Panginoon. Meron tayong layunin habang tayo may lakas, habang tayo may hininga, habang tayo may influensya pa sa buhay na ito, di ba? Sa mga tao na sa pagkakita natin. So, tayo po'y magpatuloy. Again, tinawag ng Panginoon si Abraham at the age of 75 to journey sa promised land. Naku, hindi madali para makarating yun. Hindi madali ang pinagdaanan ni Abraham. So, tayo po'y magpatuloy. Bukod kay Abraham, sino-sino pa ba yung mga matatanda sa Biblia na tinawag ng Panginoon, di ba? At para maglingkod sa Kanya. Sino pa? Bukod kay Abraham. Abraham was called 75, di ba? Si Moses, kilala niyo ba si Moses? Si Moses, nung ginamit ng Panginoon to lead the Israelites to get out of Egypt, yung Exodus, he was 80 years old. Sino dito ang 80 years old pataas? Ayun. So, may pagkakataon pa magamit kayo ng Panginoon. All the more, yung mas bata sa inyo. Diba? Walang edad sa layunin ng Panginoon sa inyong buhay. Habang ikaw may hila, habang ikaw may lakas, habang nakakapagsalita ka pa, kahit nga nakahiga ka na lang eh. Diba? May layunin ng Panginoon sa ating mga buhay. Diba? Sino ba? Si Daniel. Kilala niyo ba si Daniel? Yung tinapon sa lion's den, dahil naiingit sa kanya yung ibang pinuno dahil mahusay siya. Diba? Oo, di ba pinagay siya doon sa
qualified kasi bata ako, malakas ako, kaya ko. Diba? Pero if the Lord start to intervene, pumasok sa lahat ng inyong sitwasyon, ano mang sitwasyon meron kayo? The Lord can make things possible. Ito'y maaaring healing, ito'y maaaring relasyon sa inyong mga mahal sa buhay, na hindi nyo pa nakakasama, wala nang pag-aasa yan. Paano naman ako magkakaroon ng magandang relasyon sa aking mga kamag-anak na dati nagkaroon ako ng hibuan, nandito ako at malayo sila. Walang imposible. Kasi pag nag-intervene ang Lord sa buhay natin, pag nag-intervene si Jesus sa buhay natin, walang imposible. Kahit pa yung mga propeta, yung mga disciples, di ba? Sa mga dating mga napag-aralan, nasa kulungan, di ba? They are restrained. Pero, pag ginawa ni Lord na buksan ang pintuan ng kulungan, at kalagyan yung kanilang mga chains, walang imposible kay Lord because it did happen. Walang imposible kay Lord na baguhin ang inyong sitwasyon, ang iyong kondisyon, nasaan ka man naroon. So, tayo po'y magpatuloy. Diba? Ang main point nito, ang layunin ng Panginoon, is even in our old age, pwede kang magamit at maging malusog spiritually. Sabi ko na, malakas spiritually. Diba? Basta, the Lord sees your heart. Nakikita ng Panginoon yung puso. Nakikita niya ng Lord na kahit na meron kang limitasyon sa iyong pisikal na kakayanan, nakikita ni Lord ang puso mo kung gusto mo maglingkod sa Kanya. At kung gusto mo na ang buhay mo, siya ang mag-glorify. Kasi alam niyo po, ang rason kung bakit tayo narito is only to glorify the Lord. Sabi nga, di ba, whether you eat or drink, galuin mo, uminom lang, kumain lang, di ba? We have to give glory to the Lord. So sa lahat ng bagay, sa ating mga pag-iisip, lalo na sa dinaramdam ng ating puso, di ba? We should glorify the Lord. Di ba? Sis, noong mga panahon ni Abraham, noong mga anong araw, wala pang polusyon, malalakas pa sila. Sa anong paraan naman ako makapaglingkod sa Panginoon? Di ba? Na magamit ako ng Panginoon sa aking katandaan, sa aking limitasyon. Di ba? Through prayers, panalangin mo ang may nangangailangan. Di ba? Yung mga tao na nakakausap mo na merong pinagdadaanan, panalangin mo. Alam niyo po ba, merong prophet sa New Testament, ang pangalan niya ay si Ana. Si Ana. Si Ana, nung natala na siya'y naglilingkod sa Panginoon, through prayers, di ba? Through fasting, she is worshiping the Lord sa templo, day and night. Uy, taglaro na, mag-day and night pa ako sa templo. Pero how old is she? Nung siya ay natalayon, 84 years na siyang biyuda. From the time na siya ay kinasal. So imagine mo, kung 15 years old siya, kunwari, kasi during that time, mga bata kinakasal, di ba? Tapos, plus 84, na siya ay widow, kinasal. Kinasal ba siya? Kasi gano'n, 84 plus 15, more than 100. So, ang layunin ng Panginoon sa'yo, at ang iyong kagustuhan na maglingkod sa Panginoon, there is no age limit for such. Walang limitasyon ang edad mo. Diba? Maraming paraan. Mananangin ka, katulad na ginawa ni Prophet Ana. Diba? The Lord has given you the wisdom. Bakit? Matanda na marami na tayong napagdaanan. Diba? Ikaw, papunta pa lang, ako pabalik na. See the wisdom. Meron na, sabi nga nila, di ba, ang mga matatanda, talaga may mga wisdom kasi marami na yung pinagdaanan nila. Alam na nila kung paano, anong nangyari sa kanila doon sa sitwasyon mo. Kaya, pwede po kayong magamit, di ba, para maging guide sa mga nakababatang nakapaligid sa inyo, sa mga nurses na nakakausap nyo, di ba? And also, all of us, we are also called to be kind to one another, di ba?
matanda na ako. Ito po yung mga naririnig ko lang. Matanda na ako, dapat ako yung hindihin nila. Matanda na ako, akong susunod. Matanda na ako. Ako ang palaging tama. Hindi po ganon. Kasi, ang sinasabi sa Bible, di ba? Sino makakarating matatawag na anak ng Diyos? Di ba? Yung makakasama ng Panginoon, those that are also peacemakers. Hindi yung gigitna ka sa isang labanan para umanid sa isa. Hindi ka nagiging peacemaker. Dapat ikaw ay gigitna, di ba? Sa isang usapan kung saan ikaw ay mag-share ng pagbigyan mo na. Ano yung maging peacemaker, di ba? So, maraming paraan na tayo magagamit kahit na sa ating mga kalagayan, di ba? Hayaan mo na! Di ba? Siya may kasalanan eh. Matanda na ako, siya may kasalanan. Hayaan mo na. Hayaan mo na. Pagbigyan mo na. Kasi bakit? Ginagawa ko ba ito para sa Panginoon? Ay, para sa sarili ko? Hindi. Ginagawa ko ito para sa Panginoon. Sige, pagbigyan ko na nga si sister. Kahit na nasaktan ako sa kanya. Kasi I want to glorify the Lord. Kung sinasabi natin na tayo ay may pananampalataya sa Panginoon, ipamuhay natin ang pananampalataya. Na lahat ng ating gagawin, maging ito isasabihin natin, maging ito ipaplano natin, should be able to give glory. Amen. Even sa ating mga ginagawa, di ba, yun ay binigay sa atin ng Panginoon pagkakataon, di ba, para magamit tayo. Huwag mo isa pang bawala. Don't ignore it. I mean, huwag mo isang tabi yung rason of the purpose that you are there. Kasi habang tayo hihinta, habang tayo nilakas, may purpose si God sa buhay natin. And that is to glorify Him and to praise Him. Alam niyo po ba na, sis, o sige, gagawin ko yan ngayon, after a while, may hindi talaga ulo ko kasi high noon. For all have sinned and come fall short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang nakaabot sa kalalagyan ng Panginoon. Pero napakabuti ni Lord. Diba? Ano pang sabi sa Bible? Kasalanan ka. May kasalanan ka. Ang sabi sa Bible, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Imagine, napakabuti ng Lord. Diba? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung sino man for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him shall not perish but have everlasting life. Imagine. That is how the Lord loves us, despite sa ating karunungan, despite sa ating kamalian, despite sa long years of being, unfaithful kay Lord. Pero napakabuti ng Panginoon kasi mahal na tayo. Meron tayong buhay, meron tayong hininga, di ba? Maaaring hindi ka nakakalakad pero meron kang pag-iisip, di ba? Maaaring nakahiga ka pero kaya mo meron pang sound mind, di ba? Kaya mo pang tanggapin ang Panginoon, di ba? At sabi kasi, di ba, accept Jesus as your Lord and personal Savior. Sinabi ba niya na accept kung sino man at ikaw maliligtas? Anong sabi? Sino dapat i-accept natin sa ating buhay? Si Jesus. Diba? Accept Jesus as your Lord and personal Savior. And you will be saved. Hindi lamang ikaw. Even ang iyong mga sambahayan, ang iyong mga mahal sa buhay. Imagine mo yun. It's even extended sa mga mahal mo sa buhay. Tanggapin mo lamang si Lord Jesus sa buhay. Kasi isa lang ang magkakapagligtas sa atin. Sino? Anong name? Si Jesus. Si Jesus lang ang makakapagligtas sa atin. Diba? Kasi sigurado na yung kapahamagan eh. Hell na ang punta mo eh. Kasi lahat ng tao sinabi nagkasala eh. Diba? At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan na yun, pupunta ka sa heaven? Hindi. Physical death? Hindi. Ang ibig sabihin ng kamatayan mo, mapupunta ka sa dagat
dugo sa atin. Nagtigis ng kanyang dugo para maligtas tayo. Si Jesus. Salvation is free gift, but it is not cheap. At gaya ng salvation, di ba? Bago mo matanggap yan, dahil gift yan, ang gift, bago mo matanggap, di ba? Ay, bago mo mapasayo, kailangan mo na tanggapin yan. Kailangan mo tanggapin yung gift. So, sinabi doon, di ba? Free gift si Jesus. So, you have to accept Jesus as your Lord and personal Savior. Acknowledge mo, di ba? Na ikaw ay makasalanan. Acknowledge mo yun. Na kailangan natin si Jesus para maligtas tayo at magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Because you know what? The ultimate purpose of the Lord in our lives is basically eternal life. Tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan na kasama ng ating Panginoon Jesus. So, if you repent, faithful and just to forgive you from all your unrighteousness. Sinabi ba na sa konting kasalanan lang o sa maraming kasalanan lang kayo patatawarin ng Panginoon? Hindi. Sinabi niya, from all your unrighteousness. Diba? So repent. And repentance should be coming from the heart, hindi magagaling sa bibig. Kasi bali wala yun. Alam niyo po kung anong nakikita ng Panginoon? Nakikita niya ang puso mo. Gusto mo bang maglingkod sa Panginoon? Sa kalakasan na bibig niya, sa pagkakataon na bibig niya sa iyo. Ako po naniniwala ko, ito po yung pagkakataon. Kasi hindi natin alam ano mangyayari sa kinabukasan. I've been hearing rumors of wars. Yung, alam niyo po ba, may mga nangyayaring mga gera sa mga ibang bansa, sa Amerika, di ba? Sa Ukraine, di ba? Tapos kapi-kapihan na. Nagalit na si Canada sa US, di ba? Hindi na tinangkilik ang kanilang mga produkto. Nagkakaroon na ng paghinto sa mga supplies. Damay-damay na. Mga presidente sa Europa is taking sides. Russia. And seemingly, parang pinapaboran ng US sa kanilang mga discussions. So, those are current events. Hindi natin alam mangyayari. Diba? Ano yung isa sa mga signs of end times? There will be wars and rumors of wars. And ang naririnig ko noon sa presidente ng Amerika, sinasabi nila, oh, you are about to start a third world war. Alam ko po sa karamihan po sa inyo, sa inyong katandaan, naranasan natin ang digmaan, di ba? At hindi madali. Di ba? So, hindi natin alam kung bukas narating na si Lord. Ang question, handa ba tayo? Ang question, tinanggap na ba natin si Jesus sa puso natin? O meron pa tayong iba na tinitignan natin na magliligtas sa atin? There is one and only one God who can give us salvation and eternal life. And that is if you accept Jesus as your Lord and personal Savior. Then, you will be saved. Yun lamang po. Maraming salamat po. At hindi po si Pastor